Dagat na pala yung katabi nitong Kota Kinabalu. At ang ganda yan. Ang laki pala, Diyos ko Lord, tignan nyo oh. Ayun na, tignan nyo, walang katao-tao. Lake ba tawag dyan? Lagoon or whatsoever? Meron kaya ditong buhaya? Ang ganda oh, meron dun sa loob na. May malaki ditong statue ni Buddha. Look guys, tignan nyo, ang dami. Favorite ko yan. Hello guys! I'm back again with another video, and guys, ngayong araw tayo po ay pupunta sa lahat ng famous tourist spots dito sa Kota Kinabalu. And actually, nag-research ako and tinignan ko kung ano din mga itinerary ng mga city tour na ino-over online sa Klook, sa KKday, and sa Agoda, and kahit saan pa man. And guys, ngayon, gusto ko siyang i-DIY at gusto ko mag-grab lang ng mag-grab kasi mura lang ang grab dito. So, if ever kayo, kung magpupunta kayo dito, you can check the link below kung gusto nyo mismong tour ng Kota Kinabalu half-day city tour, or kung gusto nyo i-DIY nyo, mag-grab na lang kayo kasi nakikita ko around 10 to 15 Malaysian ringgit lang per way kapag ka sa grab. So parang feeling ko mas maganda kapag ka ganun muna ang gawin natin. Let's go! And guys, so ngayon dito ako ngayon sa lobby. Iniintay ko yung grab. So nag-book ako and ang babayaran ko ay 10 Malaysian ringgit papunta dun sa sikat na kainan dito, which is sa Siang Hainan New Chop. So dun tayo kasi yung New Chop yun yung famous na food nila dito. So let's go. Grabe, medyo traffic. Oh, nakita nyo may red. Ayan yung itsura ng labas ng Seraya Hotel. Okay naman no, medyo maingay, ganyan, hindi ganun tahimik, madaming tao at establishments. Ayun guys, andito na tayo ngayon sa taxi, sa Grab actually, and tignan nyo, yung paligid pala ng hotel ko ay napakaganda. Like may mga parang Watsons nga dun sa paligid at napakadaming restaurant. So hindi ko man lang siya chinek at nag-book agad ako ng Grab. Pwede naman pala ako kumain sa tabi. Kaya, ayun na, as you can see, maluwang. And nasa city center ako. Nakakatawa. Pero okay lang. At least, mura lang naman yung Grab. 10 Malaysian ringgit lang naman yung pamasahe papunta dun sa TikTok famous na kainan na pupuntahan natin. Ayun na, tignan nyo. Dagat na pala yung katabi nitong Kota Kinabalu. At ang ganda ya. Ang linis. Diba? Ang ganda maglakad-lakad lang dito. Ang peaceful. Para lang siyang bay sa atin. Pero punong-puno ng puno. Okay guys, andito na ako at naglalakad. Actually, ang layo pala nitong nakita kong TikTok famous na kainan, pero mura lang naman kasi, 10 ringgit lang naman kasi yung pamasahe. So, sige, ilaban na yan. Ito yung kainan, ang daming tao. Daming tao. Ayan guys, ito yung menu dito. Ayan, as you can see. Ayan yung mga pagkain. New Chop. Tingnan nyo, New Chop. Ito yung kanilang famous na famous F1. Medyo malabo yung mga prices, no? Pero so far, itong mismong laksa nila is 15 Malaysian ringgit. Tapos Three Kingdom is 17. New Chop rice. Feeling ko yun ako. Gusto ko may rice. New Chop na siya, tapos may rice pa. Okay. So, orderin natin yung F4. New Chop rice. Tapos, large. Then, original. Ang presyo niya is 22 Malaysian ringgit. Plus, umorder tayo nitong TC Special. 1 F4. New Chop rice. Large. Then, 1 TC Special. Iced. Thank you. Sinerch ko yung ibig sabihin ng New Chop. So, ano siya? Signature beef and noodle soup in Sabah, Borneo, Malaysia. The dish has an incredible beef flavor and an adorable taste. So, favorite daw to ng mga Sabahans. Sabahans pala tawag sa kanila. Ang galing. Ayun guys, dumating na yung rice ko. Tapos yung New Chop. Ang laki pala. Diyos ko Lord, tignan nyo. Ang gano'ng kalaki. Tapos ito yung tea. Diba? Ang laki. Pero since di pa ako kumakain, feeling ko naman kaya to. Mailalaban yan. Ayan, so ngayon tikman na natin kung masarap. Masarap. Lasang-lasa yung beef. Actually, parang siyang beef mami. Ang sarap. Ano to? Parang ano. Parang yung tawag ng mga fishball. Parang meatballs. Ganun. Tignan nyo. Ayan, nakita nyo. Parang gano'n. Sarap. Kaya lang okay na pala yung small kapag kakakain kayo tapos mag-isa lang kayo. Bakit baka large pa in order ko? Tapos yung meat. Actually, ang lambot niya, atigan nyo. Nalulusaw agad. May naduduro. Tapos nasa yung beef. I mean, beef ba to? O kalabaw? So ngayon, tara haluin natin to. Ito naman yung kanilang milk tea. Though hindi siya nakikita ng paghalo ko. Halo ako ng halo, hindi nyo pala nakikita. Parang piling ko kape nasa baba. No? Bawal pa naman ako sa kape. So yan. Okay. Tapos buti na lang may kanin. May time na parang hindi sila umorder ng kanin. Kasi mayroon meal lang na yung New Chop lang mismo. Parang I can as Asian. Actually, Asian din naman sila.
Kaya ako may kanin ako lagi. So guys, kalagitnaan ng pagkain ko at hindi ko na siya maubos. Ang dami. Ayun o, tignan nyo. Ayan, ang dami pa din natira. Parang kalahati pa lang inabawas ko pero madami na ako nakain. Sanay kasi ko sa atin na pagka umu-order ng large size, kunyari large fries, ganon, and whatsoever, parang unti pa rin ang serving, pero dito ang dami. Ang dami, hindi ko na siya maubos. Pwede ko, take out ko na lang to, and sana nag-accept sila na take out kasi may mga ibang restaurants sa abroad na bawal ang take out. So, let's see. Tapos na ako kumain guys, at ngayon gusto kong i-share sa inyo yung verdict ko. So far, alam nyo, I highly recommend this one kasi gusto kong matikman nyo din pagka nagpunta kayo dito sa Kota Kinabalu or Sabah kung ano yung lasa talaga ng paborito nilang beef noodle. And alam nyo, ang meat nila is parang yung beef ng samgyupsal, tapos yung cubes, tapos yung parang tuwalya o ganito yung itsura. Kaya if ever pagpupunta kayo dito, make sure na itry nyo to, okay? Kung hindi naman kayo solo traveler tulad ko, madami naman kayo pa-share sa pamasahe, is pwedeng nyo pang puntahan. But ako kasi solo traveler, pero 10 Malaysian ringgit lang naman. Isipin nyo na lang, talagang nasa ibang bansa kayo. So okay lang din, worth it namang itry kahit once, diba? So yun. Okay guys, so ngayon nandito na tayo sa ating first stop sa isa mga sikat na tourist attractions dito sa mismong Sabah. At ito guys, ang Menara Tun Mustapa. And actually, hindi ko alam kung ano siya. And ngayon, tara, let's explore this area para malaman natin kung ano nga ba ang ipagmamalaki nito. Ay, tingnan nyo, walang katao-tao. And actually, pwede kayo dyang mag-picture, dito mismo. Bakit parang sarado naman? At bakit talagang wala man lang talagang kahit isang turista akong nakikita? Wow! Okay, so ito. Ngayon, ano gagawin natin dito? Meron ba tayong need na bayaran na entrance? Tara. Parang may nakikita na ako doon na parang cashier or mismo front desk. Ayan. Menara Tun Mustapa. Tignan nyo, doon pala sa side doon, pagka diretso nyo yung likod, is makikita nyo na doon yung mismong dagat. Grabe, ang tahimik dito. Ang tahimik dito sa Sabah. Excuse me, how much going up there? Is there any fee going up there? Cannot go up there. Cannot go. Okay. Okay. I thought it's a tourist spot. Thank you. Hindi pala guys pwedeng pumanik. Ano pala siya? Office place pala. Ayan, dito sa side na to, ayan, papakita ko sa inyo, may vending machine dito. Alam nyo, ito natikman ko to. Ito yung palibre doon sa Royal Brunei na drink. Masarap yan. If ever kung gusto nyo bumili, you can buy that one. So, sakto lang pala. Ngayon, pwede na tayong umalis kasi yun lang pala pwede ditong makita. And hindi pala pwede pumanik sa taas. Nagmuni-muni lang ako dun sa harapan. Alam nyo, yun ang ano ko yun ang medyo parang toxic trait ko. I mean, is it toxic trait? Yung kapag ka, kunyari, alam mong napakadami mong itinerary during the whole day. Pero, kapag ka, kunyari, meron kang napuntahan ng isang destination na kapag katingin mo nakaka-relax at nakaka-peaceful, bigla ka agad matutulala lang ganyan. Guys, natulala ako dun sa dulo. Diyos ko. So, pababa na ako guys and tapos na ako dito sa mismong tower and nag-book na ako ng Grab going to Floating Mosque and alam nyo, ang mura. 5 Malaysian ringgit lang. And let's wait na dito sa bandang baba. Dito tayo ibinaba kanina so dito na tayo mag-antay. Medyo na-struggle ako mag-book dito. Like, nakaka 3 times nang cancelled sa Grab. Hindi naman siya ganong malayo pero ba't nagka-cancel? Siguro traffic dun sa mismong pagmumula ng mismo Grab. So yun. Kaya ang tagal-tagal ko na tuloy dito nagwe-wait. Tignan nyo naman guys kung asan ako. Nakaupo ako dito sa hindi ko alam kung kaninong upuan. Inupuan ko lang siya. Naghihintay ako sa Grab ko. Diyos ko, walang katao-tao. Wala akong makausap. Hello. Uy, puno. Mangga ba to? Ayan, nag-IG story ako sa Instagram. Tapos, pinahuhulaan ko kung nasan ako nung nasa Brunei ako. Kakatuwa, oh. Napakadami nakahula ng Brunei. Like, may nagbigay pa ng number. Teka nyo. Tapos, may nagsagot ng Singapore, may nagsagot ng Iceland, Norway, Antarctica, Russia. Shout out po sa mga sumagot po sa aking Instagram account. So, nagpapaano ako doon guys, nagpapahula ako ng real time kapag umaalis ako. So, follow nyo na lang ako doon. Ito po ang aking social media handle. So, guys, inaantay ko pa rin ang ating Grab. Medyo 20 minutes na ako nag-aantay dito. Ay, ito na pala. Ayun na pala yung Grab natin. Let's go. Ayun naman. Ito na. Okay guys, so dito na tayo sa ating second tourist attraction place. At ito, ang Floating Mosque. And actually, hindi ko alam kung bakit siya floating. Parang doon lang din naman siya sa Brunei. Yung parang meron nakapaligid na parang lake or lagoon na ganyan. So ngayon, try natin lumapit doon sa loob. And alam nyo, isa din to sa mga usual spot kapag ka kunyari ay mag-a-avail kayo ng day tour o yung city tour and whatsoever. Isa to sa pinupuntahan. Pero ngayon, diniaybay natin siya. And from doon sa pinuntahan natin kanina, 5 Malaysian ringgit ang bayad going here. Okay, so ayan, tingnan niyo, may tourist center dito. Ito yung itsura ng mosque. Diba? Ayun na nakalagay, beautiful masjid around the world. Ibig sabihin ba ng mosque? Meron pala sa Tokyo, Japan. Hindi ko to nakita nung nag-Tokyo ako. Then, ito, dito tayo nagpunta. Andyan tayo nung isang araw lang sa Brunei, Darussalam. Tuwa naman. So ngayon maglakad na tayo going there. Lumapit tayo ng bahagya. Ayan po ang makikita nyo dito.
So, ito yung mismong mosque. Tapos doon meron dong mga toilet at meron dong mga bilihan ng food. Itong punta ko dito sa Kota Kinabalu talagang tag-ulan. Grabe, tumitinghas yung kundi kasi ko nakapag wax. So, ayan ang itsura niya. Lumapit ako and ayan, tika nyo. Ito yung itsura ng lake. Lake ba ang tawag dyan? Lagoon or whatsoever? Meron kaya ditong buwaya? Sa Brunei kasi may buwaya yung ganyan. And ayun, ang floating mosque. Pwede kayong pumasok sa loob. Ito yung entrance ng floating mosque. Okay, so lumapit tayo. I'm not sure kung pwede pumasok yung mga turista. But kung pwede, try natin. But kung not, it's okay lang din naman. So ayan guys, itsura ng loob. Ayan, as you can see, ayan yung entrance. And meron dito mga establishment sa gilid. Kaya lang, hindi ko alam kung sino i-reach out ko para makapasok sa loob. Sir, is it okay to go in or no? Yeah. It's okay? Yeah. I'll just okay. Thank you. Okay, thank you. Ayan, pwede daw pumasok. Ganyan. Basta hubarin niya lang yung sapatos niya. Ito yung itsura. Ano to? Ang ganda meron dun sa loob na May mga nagtitinda dito. Ayan. Then ito yung itsura. We're entering the floating mosque, guys. Ayan. Ito yung itsura ng loob. Very tahimik, mahangin. Hangin dito sa loob. And meron din ditong orasan. Ayan, as you can see. Ayan, may orasan dyan na 2:52 PM na. Nakakatuwa lang sa part na hindi sila gumagamit ng military time na. Ayan, ito yung carpet, guys. Hindi ko sure kasi doon sa Indonesia na napunta ako sa Jakarta, parang dyan sila nagpe-pray or lumuluhod. And dito sa side na to, ito yung pinaka parang chapel nila. I mean, I don't know the right term sa kanila, but yan. Tingnan nyo. Diba? Ang lamig, mahangin. Yan yung gusto ko dito every time na pumapasok ako sa mga mosque. Laging well ventilated. Laging yung mga spaces is malalawak. Tapos may mga butas sa pader. Yung butas sa pader doon nagpupunta yung mga hangin. Doon lumalabas mga pasok. Tapos ang lalaki ng mga ventilador sa taas. Hindi ko sure kung nakikita nyo ha. Ayan o. Ayan, diba? Hindi ako sure guys, pero siguro itong nasa gitna si Allah. Ayan. Correct na lang ako sa mga Muslim friends natin na nasa comment section. I mean, na nanonood dito. So guys, ngayon may nakita tayo na viewer. Si Kuya, ano po pangalan niyo ulit? France. Kuya France. And alam niyo ba, konting story time, nakasabay ko siya dun sa Royal Brunei Airlines. And nakita ko meron siyang sash na na USRN. So nakapasa po kayo, no? So, ayan. Congrats natin siya. So mag-comment kayo sa baba. Congratulations, Kuya. France. Kuya France. Ayan. Nice meeting you. Oh, ayan. May sasabihin daw siya, guys. Very approachable si Sir Ivan. Actually, mga 4 months ago, pinapanood ko yung vlog niya on how to travel, yung mga requirements sa puntang Hong Kong. Tapos, he's really very informative sa vlog. Kaya naman, parang reassuring yung manood ng vlog niya. Ngayon, confident na kami mag-travel. Thank you, Sir Ivan. So, dapat magpunta naman kayo ng Singapore at Japan kasi meron din akong vlog doon. Panonoorin kayo, Sir. O, diba? Biruin mo, nakakita pa tayo ng viewer habang nagde-DIY tayo ngayon. So, maraming salamat kay Kuya sa pag-reach out niya. And alam niyo, napakabait niya. Kasi nakita ko nga siya sa Royal Brunei tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Na nagpapicture siya doon sa business class seat. And natutuwa ako kasi USRN. Kasi yung mga friends ko din nakapasa sa USRN. So, sabi ko, congrats. Tapos, kala ko Chinese siya. Doon pala Pilipino. And viewer pa natin. Nakakatawa. So, if ever guys, kung mamimit niyo ako kahit sa pamang lupalop ng mundo, mapa ibang bansa, mapa airport, mapa Pilipinas, mapa domestic destination, don't forget na huwag kayong mahihiya na i-reach out ako, okay? Mabait naman ako, hindi mo nangangagat. Okay guys, finally, after 1 hour na pag-aantay, dumating na rin ang aking mismong sasakyan. And take note, hindi ako nakabook sa Grab, so ibang platform tong gamit ko. Ang gamit ko guys is Maxim, so if ever, kapag kayo ay nandito sa Kota Kinabalu, mag-install din kayo ng Maxim and yung mismo Grab para may dalawang option. Buti na lang, sinabi yun nung nakita natin kanina si Kuya Francis. Kuya Francis ano? Kuya Francis yun. Buti na lang. Salamat at sinabi mo sa akin. Hindi ko kasi alam na may Maxim dito. Ayan. Wow, ang laki naman ng sasakyan natin. Ang galing, bago po yung sasakyan. Hello guys! So ngayon, nandito naman tayo ngayon sa Putosi Temple. At ngayon is itong Buddhist temple. Diba kanina nasa mosque tayo kung saan for Muslim and ganyan. Ngayon naman, nandito naman tayo for Buddhism. I mean, for Buddhist people. So, let's go. Let's explore this area. Kasi syempre, usually kapag nagpupunta tayo sa mga ibang country sa Asia, kadalasan for Buddhist, ganyan yung mga napupuntahan natin na na temple. So, let's go. Let's explore this one. Ayan o, tignan nyo. May malaki dito ng statue ni Buddha. Si Buddha ba yan? Anay, hindi ko naman kasi alam. Basta ngayon tayo ay magpupunta dito. Pwede bang pumasok? Hindi ko alam kung pwede pumasok. Hindi naman tayo matetrespassing dito, no? Yan ang problema kapag ka DIY eh. Hindi mo alam kung bukas ba or sarado. Pero nakita ko sa Google, closes soon. Pwede ba pumasok?
pwedeng pumasok. Pero pumasok na rin kasi ko kasi walang katao-tao eh. So, ayun, meron dumadaan. Tignan nyo. Ayan. Walang tao sa temple, guys. Bakit parang feeling ko ako lang yung nagpunta dito ngayon? Hindi ba to tourist place? I mean, I know na ano siya, temple, but kasi part to doon sa Kluk eh. Ayan o, tignan nyo, diba? Ayun. Ayan, so ito yung itsura ng temple. And guys, oo nga pala, share ko lang additional fun fact about this one. Kasi ito nga Buddhist temple na to is isang special temple dito sa Kota Kinabalu. Kasi tulad dun sa pinuntahan natin kanina na floating mosque, is itong mismong temple na to, kapag ka dumire-diretso tayo dito at kapag ka tinignan natin yung side na yan, or dun sa kabilang side, is makikita natin ang Likas Bay. Which means yung Likas Bay is parang Manila Bay sa atin. So makikita, kaya lang hindi ko siya makita ngayon dito. Ayoko naman kasi pumasok sa loob kasi as respect syempre sa kanila, pinuntahan ko lang dito para mag-picture and para maipakita sa vlog kasi isa to sa mga tourist spots na mga nakikita ko sa lahat ng tour. Ang bango dito guys, naaamoy ko yung mga insenso. Alam niyo, paborito kong amoy yun. Ang bango. Yan, kaya pala naaamoy ko sa side pala na to, merong area para alayan ng incense. Yan. Okay, so ngayon is tapos na tayo dito at naipakita ko na sa inyo yung mga possible na makita dito sa mismong temple at sa mga mosque na mga pinakita ko sa inyo. At ngayon pupunta naman tayo sa sikat na mall nila, ang Surya Sabha Shopping Mall. So nagbook na ako ng Grab at ngayon ang babayaran ko from here going to that mall is 10 Malaysian ringgit. So ngayon antayin na natin ang ating Grab. Hello guys, so ngayon nandito na tayo ngayon sa Surya Sabha Shopping Mall and actually hindi ko na videohan yung pagpasok ko dito. Pero mamaya after ko dito kumain ay i-video ko, tapos papakita ko sa inyo. And ngayon, andito tayo ngayon sa Pizza Hut. And yes, I know, baka sabihin nyo na hindi yung kumakain ng local foods. Kumain kasi ako kanina ng local food na. So ngayon, parang nag-crave naman ako sa fast food. Or yung parang aware yung panlasa ko. Pero masarap yung kinain ko kanina, don't get me wrong. Talagang nag-crave lang ako sa pizza. Kasi puro manok ko nakakaraan. Tapos ngayon parang gusto kong pizza, tapos yung cream of mushroom soup. And ayan. As you can see, andito tayo ngayon sa Pizza Hut and mag-check tayo ng o-orderin natin. Then, after nito, uuwi na muna tayo kasi meron pa naman tayo ditong 2 days. 2 full day, then isang madaling araw, which is yung 8. Kasi 8 tayo na madaling araw, lilipad going back to Manila. So, ngayon, wait, o-order na muna ako. Then, papakita ko sa inyo mamaya yung order ko at kung magkano ang price na makakain ko dito. Ayan, ito ang ating unang iinumin. Sarap. Ang tamis. Sabi ng gutom ako. Alam nyo ito, for real lang to. Nahapo ako mag-DIY. What I mean is napagod ako mag-DIY dito sa Kota Kinabalu. Ang tagal-tagal ko nag-aantay ng mga Grab, ng mga sasakyan bago ako ma-pick up ulit. Like literally guys. So, parang mas okay pa din pala kapag ka-tour yung inan dito. Parang ganun lang din. Less hassle. Tapos di ka na mag-aantay. Tapos alis ka na lang ng alis. And parang for me naman kasi dito sa Kota Kinabalu, yung mga pupuntahan nyo, parang for picture purposes lang. To be honest if ever kung pupunta kayo dito, makikita nyo, like parang picture, ganun, picture, parang ganun na lang yung mangyayari. And so far sa lahat na napuntahan ko, yung pinaka nagustuhan ko is yung floating mosque. Mosque. Parang yun yung pinaka nagustuhan ko. And grabe talaga, alam nyo, yun lang yung ginawa ko. Nahapo ako. What I mean is yung kasakaintay ng Grab, cancel, okay. Hindi ko alam kung yung na-experience ko ay ma-experience nyo lang din. Pero I'm just being honest. And if ever, kapag pupunta kayo din sa Kota Kinabalu, worth it naman siya puntahan. Maganda guys, pagka nag-explore kayo dito, makikita nyo, napakadami ng mga establishments na pwede nyo puntahan. Parang for me, mas maganda kung mag-tour na lang kayo. So ito, dito. Sa link sa baba, ilalagay ko dyan yung Kota Kinabalu half-day city tour. So same lang din ang itinerary. Hindi pa kayo mahapo. So i-click nyo lang yung link sa baba. And also, you can use my code PaulIvan5 para magkaroon kayo ng extra 5% of discount sa lahat ng avail nyo sa Kluk. Mapa-hotels man yan, mapa-tours man yan, mapa-activity and SIM card. So yun. Grabe na po ako. Legit. Guys, in-order natin na salsa na may fries. And yan, tikman na natin kung masarap ba. Ang sarap. Ang sarap talaga. Ang hilig ko pa naman sa cheese. Alam niyo yan. Kung lagi kayo nanonood sa akin, kung OG viewer kayo, ang hilig ko cheese saka matcha. Grabe na mag-ubos ko na pala yung pagkain ko. Hindi ko man na naipakita sa inyo. Sarap eh. Nakagutom ako. Mga pala gusto ko in-order. Yeah. So Melts ang pangalan niya. Meron dito sa Pilipinas. Sadyang nag-crave lang talaga ako dito. Kainin natin to. Wait a minute. Tignan natin kung ano to. Sarap. Ang cheesy oh. Oh my god.
Ang sarap. Meron na to sa Pilipinas. Kung gusto nyo kumain, order din kayo. So, syempre, mas maganda kung kakainin nyo to dito sa Kota Kinabalu. So guys, ayun yung total price ng kinain ko, 34.35 Malaysian ringgit. Tapos na akong kumain at yun yung binayaran ko. And tingnan nyo may nadaanan ako dito yung Filipino store. Kung gusto yung magpadala. Wow, may plug. But now, kasi may nakita ko ditong yaw-yaw. So doon magpunta tayo doon ng bibili ko ng yogurt. Actually, meron ditong Baskin Robbins. Kaya lang parang ayoko yan. Gusto ko yaw-yaw. To yaw-yaw. Let's go. Ayan yung prices niya. Medium, large, then small. So feeling ko medium na lang tayo. 18.90 Malaysian ringgit. Is this the only available? Kiwi. 1 kiwi. Wait a minute. Chips Ahoy. And 1 caramelized biscuit spread. Yeah. Yay. Look guys, tignan nyo. Ang dami. Favorite ko yan. Ayan, tignan nyo. And actually, parang ang laki niya, no? Like, ang taas, o tignan nyo. Hindi ata ganyan doon sa Pilipinas pag naglalagay. Ayan guys, sa itsura ng mall. Hindi ko na pala nabidyohan. Palabas na ako ngayon. Ayan, maganda naman siya. Ito yung name, Surya Sabah. Look. This one. Ito entrance. Tapos ito yung itsura na labas. O, diba? Daming mga ibon, no? Super!